Hello po, good morning sa ating lahat. Pwede po tayong tumayo. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Amen. Isang malamig na umaga sa ating lahat. Yan. Ating pong awitan ng Panginoon. Sabi dun sa awitin ay sukdulang biyaya. Yung rurok ng biyaya na binigay sa atin ng Panginoon, we have to be thankful sa Lord, no? Walang pagkalagyan ng pasasalamat sa Panginoon. Kung dadamhin po natin ang awitin, talagang makakapag-commune tayo sa Lord. Sabihin po natin sa Panginoon ito, awitin po natin sa Lord to, no? Ang awitin to. Lahat po ng ating aawitin, lahat po ng ating palakpak, lahat po ng ating galaw ay para sa Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng hapag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah. Ang sarap pong awitan ng Panginoon, no? Sabay-sabay po nating awitin. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng hapag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Awitin po natin personally habang di karapat-dapat. Taas po natin ang ating kamay.
hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunungan. Inibig mo ako nang di kaya. Taas po natin ating kamay. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan at kaluwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Sige po, pasalamatan po natin ang Panginoon. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Minsan pa po. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, Lord, patuloy ka namin, Panginoon, pinasalamatan. Dahil Ikaw ay Diyos, Panginoon, ng aming buhay. Ikaw ang nakasasagot ng lahat ng aming katanungan. Ikaw, Panginoon, ang comfort. Kapag kami nababalisa, kami natatakot, Ikaw ang kasagutan, O God. Ikaw ang aming pag-asa. Ano man, Panginoon, ang aming sitwasyon ngayon, Father, ang presensya mo, Panginoon, ay sapat. Nagpapasakop kami, Panginoon, sa iyong pagiging Diyos sa aming buhay, Panginoon. Kaya't aming aawitin na Ikaw ay Diyos. Kapag puno ng katanungan, natatakot na papalisan, Jesus, Ikaw ang kasagutan. Pag-asa ko'y sa'yo nagmumula. Kapag nagugulumihanan, nababalot ng panghihina, sa'yo magtitiwala. Habang buhay maniniwalang Ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali, sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos na buhay na muli, at sa puso ko'y lagi mananatili. Ikaw ay Diyos. Problema ay pinapayagan, dakila ang iyong dahilan.
malinaw ang kapahayagan. Ikaw ay Diyos tapat, kailan pa man. At sa bawat kaganapan, hindi na mag-aalinlangan. Sa'yo'y may katiyakan, habang buhay pananaligan. Ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali, sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos na buhay na muli, at sa puso ko'y lagi mananatili. Ikaw ay Diyos At ng sandali, sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos na buhay na muli, at sa puso ko'y lagi mananatili. Ikaw ay Diyos. Sabihin po natin sa Panginoon, ikaw ay Diyos. Ikaw ay Diyos. Ikaw lang ang tanging Diyos. Ikaw ay Diyos, ang Diyos ng aming buhay. Ikaw ay Diyos. Ikaw ay Diyos. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige po, patuloy po natin purihin ang Panginoon. Kailangan ko ay ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Pangalan mo'y dadakilangin, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Isa pa po. Ang kailangan ko ay ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan ko ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilangin, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Dangit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasam. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Amen.
Palakpak po tayo sa Panginoon. Above the head. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sige po, sabihin po natin sa Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Misa pa po. Kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang papupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo iaalay habang buhay. Habang buhay. Papupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po natin palakpakan ng Panginoon. Amen. Amen. Lahat ng papuri, Panginoon, ay sa iyo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Gandang umaga po. Pwede po muna kayo magpo at ako'y may babasahin lang verse. Tayo po'y dadako sa pagkakaloob ng ating ikapo at kaloob at mamaya na lang nyo po ihulog doon sa box pagkatapos ng ating pananambahan. So meron ako ditong babasahin. Paki-open po yung Bible ninyo sa Marcos 12:41. Marcos 12:41. Sige po, babasahin ko na. Sa verse 41, naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay buo niyang ikinabubuhay." So, ang ating binasa ngayon ay tungkol sa biyuda o balo na nagkaloob sa church. At yun ay napansin ni Jesus. So, meron akong 3 puntos dito na nais kong malaman nyo. Number 1,
When you give to the Lord, He watches you with interest, just as He did in the case of this widow. So, pag tayo ay nagbigay ng kaloob o kaya ng tithes, ang Diyos ay nagmamatsyag sa atin. At alam niya kung sino yung mula sa puso yung ibinigay. So, number 2, when you give your gift can be positive example to others. Jesus wanted His disciples to learn from the sacrificial gift of this godly woman. Kasi sabi dito sa verse 43, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog ng lahat. So, nagiging positive siya sa tingin na iba. Pwede nilang gayahin yon. At number 3, a sacrificial gift is far more to God than gifts given out of surplus income, where the elements of sacrifice and faith are not required. So yun yung mga binigay daw ng mayayaman ay bahagi lang, sabi doon sa isang verse, at wala doon yung element ng sacrifice at saka faith. So yung sa balo kasi, ang motivation niya, yung desire to put God first in his life. So, atin pong gayahin ang ginawa ng balo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa masarap na pagsamba at pagpuri sa inyo. At salamat din sa pangako nyo sa amin na hanggang ngayon ay hindi nyo binibitawan, Panginoon. I-bless nyo po ang aming mga pinagkakaabalahan, pinagkakakitaan, gayon din po sa aming mga mahal sa buhay. Ito po ang samot na langin sa pangalan ng Jesus sa amin. Okay, magandang umaga po sa ating pong lahat. Isang napagandang umagang binigay na naman po ng Panginoon para sa atin upang tayo ay patuloy sama-sama magpuri po sa Panginoon. Ayan, doon sa encouragement po ni Kuya Bong, yan, mamaya po bago po kayo lumabas, yung po ating pong mga offering, ay meron po tayo pong lalagyan po doon sa likod. Iwanan nyo na lamang po. At salamat. Okay. Okay, at saka yung iba naman, pwede naman po i-direct po kay Jairus o kaya sa ating pong bank account. Anyway, sa umaga pong ito, tayo po ay nabiyayaan naman po ng Panginoon ng ating mensahero ng Diyos upang dala no tayo ng mahalaga at napapanahong mensahe para po sa ating pong lahat na po. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat patuloy siya nagre-raise up sa atin po ng mga tagapagsalita, mga tao na nabiyayaan ng Diyos ng karunungan, ng kaalaman, na yung mga bagay na yun ay kanila namang inihahandog sa Panginoon, ipinagagamit sa Panginoon, kaya naman po sila ho ay nagagamit ngayon. Na po. Diyan po ay nagsimula sa pagiging estudyante ng Sunday School, hanggang sa nag-a-assist, tapos ay nakasama na rin po sa worship team, tapos ay naging cell leader na rin po. Ayan. At ngayon po naman ay gagamitin ng Panginoon para ho sa paghatid ng mensahe sa umagang ito. Nais po natin tawagin ang lingkod po ng Panginoon, si Kuya Jasper Sanchez. Palakpakan po natin, Panginoon. Hello po. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. At may utang po kay Pastor kasi dapat po last week ako po yun nandito pero hindi ko na po sasabihin kung bakit. Baka matakot pa kayo. So, yan, magandang umaga po sa ating lahat at Merry Christmas! Yan. Ilang days na lang po bago magpasko? 5? Tama, 5. Kasi sa Friday ay Pasko na. Sino dito excited sa Pasko? Yan, excited pa rin ba tayo ngayong Pasko kahit sabi ng sino ba nagsabi? Ang gobyerno. Yan, sabi ng gobyerno, bawal maggala, bawal mamasko. Yes. Bawal mamasko. So,
Kung siguro ang bata ako, ano ako, no? May malulungkot o may inis kasi bawal maggala. Pero ngayon, may pag-asa pa naman, no? Meron pa tayong GCash, meron pa tayong mga usong-uso na ngayon yung bank transfer. At biyasang-biyasa na tayo kasi simula pa lang nung pandemic, simula pa lang nung March, ay na-train na tayo kung paano magbigay, paano mag-abot ng, sabi nga nila ay no contact, no? No contact policy. So, napakabilis po ng panahon, di po ba? At naalala ko, halos magwa 1 year na rin simula nung nag-speak ako dito kasi Christmas din po yon. Kung natatandaan ko ay simbang gabi. So, halos magwa 1 year na at fresh pa rin sa aking isipan yung mga nangyari, yung mga message at parang kailan lang, di po ba? Napakabilis po ng panahon at yung pandemic, ilang months na tayo sa pandemic, di po ba? Nag-umpisa tayo ng March, pero actually bago yon nakaranas pa tayo ng taal. So ang dami na po nating napagdaanan, ang dami na nangyari sa ating buhay pero congratulations kasi andito pa rin tayo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Napakagandang bagay po no na ngayong darating na Pasko, mapasalamatan natin ang Panginoon sapagkat hanggang ngayon, naririto pa rin tayo. Di po ba? At hanggang ngayon, meron tayong kalakasan, meron tayong nai-enjoy na buhay. At alam ko, medyo maiiba ang ating celebration ngayong Pasko. Kasi, siyempre, ang daming ang pinagbawal, di ba? Walang Christmas party, walang mga kainan na malalaki. At yun nga, di ba? Pinagbawal ang pamamasko, pinagbawal ang paggagala. So, ang daming may iba sa ating pagse-celebrate ngayong Kapaskuhan. Yung dating tayo ay nakakapaggala, na papasok pa lang December, di ba? Busy-busy na tayo karaniwan. Na pinaghahandaan na natin yung iba't ibang Christmas party. Pinaghahandaan na natin kung saan tayo pupunta. Yung bakasyon, pinaghahandaan natin yan eh. Iniisip natin kung saan tayo pupunta. Iniisip natin anong gagawin natin. Iniisip natin kung anong bibili natin. Anong isusuot natin. Pero ngayon siguro, ay may konting pagbabago. Di po ba? Na medyo hindi na natin iniisip yung Christmas party. Sino dito ang may na-attendan ng Christmas party ngayong taong ito? Ay, ngayong December na ito. Halos wala pa, di ba? Kasi hindi katulad dati na kabilat-kabila, merong sa school, meron sa reunion, meron sa pamilya-pamilya natin. So, ang daming pagbabago natin ngayong taong ito. At i-check natin yung sarili natin. Kung ikukumpara ba natin yung Pasko natin ngayon at yung celebration natin last year, ano na yung mga nabago? Ano yung mga dati nating ginagawa na ngayon ay medyo hindi na natin ginagawa? Di po ba? So, pwede nating evaluate yung ating sarili. At in short, no, maraming natanggal sa schedule natin ngayong December kumpara sa schedule natin last year. Last year, talagang abalang-abala tayo. Last year, ang dami nating pinag-iisipan, ang dami nating gustong gawin. Pero alam ko ngayong year na to ay maraming nagbago sa atin. So, in short ulit, tuwing darating ang December, tayong lahat napaka-busy. Di po ba? Lahat tayo napaka-busy. Actually, hindi lang, basta dumating ang bare months, sobrang busy na natin sa lahat ng mga plano natin para sa Kapaskuhan. At ang nangyayari, karaniwan, kapag mga ganitong panahon, ay nawawalan na ng lugar si Jesus or yung focus natin ay nawawalan tayo ng atensyon para sa Panginoon. Minsan, nakakalimutan natin siya sa sobrang kabisihan natin sa pagse-celebrate at si Jesus, nawawalan na siya ng room sa ating buhay. Kasi sobrang busy tayo eh. Ang dami nating inaasikaso, kabilat-kabilang Christmas party. At ang nangyayari, si Jesus, nawawalan siya ng room sa ating buhay. Kumbaga, si Jesus
Echapuera. Kasi busy tayo eh. At hindi ito yung first time na nangyayari yon. Hindi ito yung ngayong taong ito, hindi lang ito nangyari ngayong kapanahonan natin, kundi long way back ago ay nangyari na ito. Na si Jesus walang room sa buhay ng mga tao. So balikan po natin yung unang Christmas na nangyari or bago yung kapanganakan ni Jesus. Sabi dito tingnan po natin ito, no? Na sa Lucas 2, ang aking title po ng message ko ngayong umaga ito is Make Room. Yan. Make room. Sa Tagalog, magbigay ka ng lugar, ng kwarto. Yan, para sa Panginoon. So, Luke 2, 4-7, basahin po natin. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloth and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. Sa isa pong salin, sa isa pong version, ang makikita po natin dyan sa verse 7, paki-flash yung isa pa, yan. Sa verse 7, and she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. So, nung kapanganakan pa lang po ni Jesus, ipapanganak pa lang siya, nangyari na. Nangyari na pala yun. Kumbaga, nasa ano na pala natin, nasa nature na natin na si Jesus, mawawalan siya ng room. Sa sobrang busy ng mga tao, sa sobrang dami ng tao, si Jesus, nawalan siya ng room para sa kanyang kapanganakan. Di ba? Sabi dun sa because there was no room for them in the inn. Puno. Punong-puno po yung mga siguro, kasi nga po merong kailangan nilang umuwi because kailangan nilang magpatala. So kailangan bumalik ni Joseph sa kanyang hometown. At nagkataon siguro na yung mga tao nag-uwian din. Nagbalikan din. So may bakasyon nangyari. Merong holiday. Hindi pa Christmas kasi ipapanganak pa lang si Jesus eh. So may holiday na. At kailangan nilang may matuluyan kasi papanganak na si Jesus eh. Pero ano nangyari? There was no room for them in the inn. Hindi natin alam, siguro chinek na nila lahat ng bahay, lahat ng inn. Alam niyo po ba kung ano yung inn? Yung pasok? Inn. Yung inn, ano po yun? It's a place or room, parang hotel. Yun, in short, hotel or bakasyonan. Basta, place na rerentahan mo para doon ka magstay, doon ka matulog. Kasi sa haba ng iyong lugar, sa haba ng iyong pinaglakbayan, kailangan mo magpahinga, So, in short, place to stay or hotel. At nangyari nga na puno. Walang lugar para kay Jesus kasi nga may event holiday. So, hindi ito yung first time na sa ating buhay pala ay si Jesus nawalan ng room. Way back pa pala, nangyari na ito. Ipapanganak pa lang siya, wala nang room para kay Jesus. At sana sa ating buhay, wag natin gawin ito. At sa umagang ito, sabi ko nga, ang title ng aking mensahe ay Make Room. At meron pong dalawang bagay tayo na titingnan ngayong umagang ito. Sabi, paki-next. Dalawang bagay po ang titingnan natin ngayong umagang ito kung bakit nawawalan ng room si Jesus sa ating puso sa mga panahong ito. Di po ba?
Why there was no room for Jesus? Bakit nga ba? Bakit nga ba pag Christmas, minsan parang si Jesus, siya yung wala. Siya yung hindi natin makita kapag Pasko. So, why there was no room for Jesus? Number one, tingnan natin, ignorance. Okay, ignorance. So, there was no room for Jesus because the innkeeper had no idea. Ignorance. In short, wala siyang alam eh. Hindi niya alam. Di ba? May isip natin, naisip nyo ba? Naisip nyo, paano kaya, no? Paano kaya kung alam nung innkeeper na si Jesus pala yung ipapanganak ni Mary? Di ba? Isipin ninyo, paano kaya kung alam nung innkeeper na ang ipapanganak na ito ay hari ng mga hari at Panginoon na Panginoon? Ano sa tingin nyo kaya yung gagawin ng innkeeper? Di po ba? Naisip nyo ba yon? Na what if, no? What if alam nung innkeeper kung sino yung ipapanganak? Siguro, marahil is talagang gagawa ng paraan, no? Marahil gagawa ng paraan talaga yung innkeeper para magkaroon ng room para kay Mary and kay Joseph. Pero anong nangyari? Yung innkeeper siya po yung namamahala dun sa sa inn. So, the innkeeper had no idea. Wala talaga siyang kaalam-alam. Alam ni Mary, alam ni Joseph, sino pa nakakaalam na ipapanganak ang hari? Alam sino? Bukod kay Mary at kay Joseph. Alam nung wise men? Sino pa nakakaalam? Angels. Alam nung shepherds. Alam din nung shepherds, hinanap nga si Jesus eh. Di ba? Pero yung innkeeper, wala talaga siyang kaalam-alam. Hindi niya alam na si Jesus pala ang ipapanganak ni Mary kasama si Joseph. So, tanungin mo yung katabi mo, innkeeper ka ba? Tanungin mo yung katabi mo, innkeeper ka ba? Anong ibig sabihin nun? Alam mo ba na si Jesus ang dahilan ng Christmas? Di po ba? Alam mo ba? Kasi ignorant yung yung innkeeper, hindi niya alam. Marahil sa atin, sana wala sa atin dito, na kaya pala may Pasko dahil kay Jesus. Merong kasing hindi nakakaalam nun eh. So, ewan ko kung pero tingin ko, meron pa rin sa atin na hindi pa rin alam or ignorant pa rin sa ganitong bagay. Kaya during Christmas, the whole season of Christmas, wala si Jesus. There's no room for Jesus. Pwedeng nagse-celebrate, pwedeng umaattend ng mga party, umaattend ng kung ano-ano, na namimigay ng pero because ignorant siya na, ay si Jesus pala ang dahilan ng Pasko, wala. There's no room for Jesus. Isang example, naalala ko na naman yung kwento nung ako'y experience ko nung ako'y bata pa. Kasi nung maliit pa po ako, mahilig tuwing 25 Kapaskuhan, maaga po ako gumising. At susunduin na kami nung mga tropa ko, yung mga pinsang ko na nakaedad ko. At magbabahay-bahay na kami tuwing umaga. Talagang magbibihis kami na maganda. Magbibihis kami ng maganda, mag-aayos kami kasi may bago kaming mga damit. At gagala na kami niya pag umaga, talagang maaga. Pero one time, itong church, nagkaroon ng schedule. Hindi pa uso nun, ewan ko kung pero biglang nagkaroon ng schedule na sa araw ng Pasko, 25, mayroong simba. Mayroong simba ng alas 8 ata yun, or basta maaga rin. So nagkaroon ako ng sa puso ko na, bakit? Bakit may simba? Bakit bakit kailangan, may simbang gabi na naman eh. Bakit kailangan may simba pa ng 25? Paano na? Paano na yung pamamasko ko? Paano na, kailangan ko gumising ng maaga at kailangan ko maggala. So, totoo po yun. Sa aking puso noon, napaisip ako, bakit pa kailangan may simba pa ng,
Araw yun ng pamamasko, araw yun ng paggagala. So, di po ba, kapag tayo ay ignorant, kapag ang ating, hindi natin alam kung ano ang tunay na diwa ng Pasko, magkakaroon tayo sa ating puso ng mga iba't ibang kaisipan na kapag about na kay Jesus, parang bakit? Ba't ganun ipasko? Gagala kami, aalis kami. Di ba? May pupuntahan kami. Bakit ganun? Di po ba? Isa pa pong example. Pag Pasko, napakahilig po nating mamigay ng regalo. Di po ba? At hindi masama yon. Ako nga gusto kong makatanggap ng regalo eh. Kung may magbibigay, pwede rin. Di po ba? So, masarap makatanggap po ng regalo. Pero, paano nawawalan ng room si Jesus sa mga regalong ating ibibigay? Paano nawawalan ng room si Jesus sa mga regalo na ating matatanggap? Isang bagay, marami po yan, pero isang bagay lang, example. Di ba? Nagbigay ka ng regalo. Anong nakasulat? Merry Xmas. Di po ba? Wala na agad room si Jesus. Tinanggal na agad natin si Jesus. Di ba? Sino dito gumagawa ng ganon? Di ba? Susulat na nga lang yung Christmas, inalis pa si Christ. Ginawang X. Di ba? So, isang bagay po yun, no? Na sa simpleng pagbibigay pa lang natin ng regalo, si Jesus, nawalan na agad ng room. Nawalan na agad ng room sa buhay natin. Di ba? Paano mo pa mai-share yung mensahe na yun na ang Christmas ay may Christ? Kung dun pa lang sa regalo na ating binigay, sa regalo pa lang na ating natanggap, inekis na agad natin si Jesus. Di ba? So sana sa pagkakataong ito, sa oras na ito, kung meron pang sa ating na gumagawa ng ganon, baguhin na po natin. No? Baguhin na natin. Huwag tayong tamarin. Huwag tayong isulat yung buong pangalan ni Jesus, ni Christ sa Pasko, sa Christmas, sa ating mga regalo. At kapag babati tayo, yung magsisend man lang tayo ng text, magsisend man lang tayo na magpo-post tayo sa Facebook, sulat na natin. Buuin na natin. Di po ba? Huwag nating hayaan na sa atin manggaling na there is no room for Jesus. Di po ba? Siguro yung iba, kaya nila nagagawa yon kasi ignorance nga eh. They have no idea. Hindi natin sila masisisi. Because walang nag-share naman sa kanila eh. They have no idea na yung Pasko, yung Christmas, kailangan nandun si Christ. Di ba? Hindi nila alam yun na kapag nilagyan nila ng X, yung ginawa nilang Xmas, hindi nila alam na tinatanggal na nila agad si Jesus. Hindi nila alam yun. Kaya sana po, maging sa atin ngayon na simula ngayon, hindi na po natin gagawin yon sa atin. Magbigay pa rin po tayo ng regalo, wala pong masama doon. Pero ilagay natin si Jesus. Huwag nating hayaan na mawalan si Jesus ng room sa atin pong buhay. Marami pa pong example niyan, pero di na po natin iisa-isahin. Hanggang doon lang po muna tayo sa example kong yan. Number 2, why there was no room for Jesus during that time? Bakit naubusan ng Too involved. Yan. Too involved. There was no room for Jesus because the innkeeper was so busy. Sobrang busy nung innkeeper. Bakit? Kasi ang daming tao eh. Napuno nga yung kanyang bahay panuluyan eh. So, ibig sabihin nun, napakaraming tao, marami siyang kailangang asikasuhin, at siguro, marami na siguro siyang pera nun. Kasi sa dami ba naman na nag-check-in eh, alam nga naman, walang bayad, di ba ba? Kung merong hindi nagbayad doon, edi pinalit na sila Mary doon. Pero hindi. The innkeeper was so busy na wala na silang oras para asikasuhin si Mary, wala na silang oras para asikasuhin si Jesus, si Joseph. They were so busy. Yan. Tingnan mo yung katabi mo. Innkeeper ka ba? Yan. Tingnan mo yung katabi mo. Innkeeper ka ba? Sobrang busy ka ba sa iyong buhay?
na hindi mo na mabigyan ng room si Jesus sa iyong puso. Yan, di ba? Ang December, sobrang busy panahon talaga yan. Promise. At na-experience naman talaga yan na December pa lang, napakadami mo nang iniisip. Di ba? Ang daming kabilat-kabila ang Christmas party. Hindi mo alam kung anong regalo ang bibilin mo. Isa yung sa mga struggle natin eh. Di ba? Kapag may Christmas party, napakahirap maghanap ng regalo. Napakahirap tingnan, magugustuhan kaya to? Di ba? Yun yung mga iniisip natin eh, magugustuhan kaya to? Magkano kaya yung ibibigay ko? Di ba? Ang hirap isipin eh, 500 ba? 1,000 or 100? Tapos, anong ihahanda ko? Anong susuot ko? At saan ako pupunta? Saan tayo mamamasyal? Di ba? Napaka-busy natin kapag December na si Jesus, because we are too busy, we are too involved sa mga activities, there was no room for Jesus. Alam niyo po, nakakatuwa na dito sa dati, kasi ngayon may pandemic eh. Pero alam niyo po ba kung walang pandemic ngayon, tingin ko, we are somehow busy rin. No? We are somehow busy, hindi sa mga Christmas party, hindi sa mga ano, pero tingin ko, we will be busy kasi every December, maybe bago ata magpasko or after ng Pasko, ay pinaghahandaan na po namin yung encounter. Yan, isa po sa mga bagay na na-miss namin yun na pag mga ganitong panahon, we are busy for Jesus. Pinaghahandaan natin yung encounter at napakaganda pong bagay na during this season, talagang maibigay natin yung ating buhay, maibigay natin yung ating panahon para kay Jesus. Huwag tayo pong gumaya dito sa innkeeper na because there are so many people, there are so many activity, ang dami niyang kailangang asikasuhin. He was so busy na na-neglect na niya ang mabigyan ng magandang kwarto, magandang tutuluyan si Jesus. At yan po yung nakakalungkot na nangyayari kadalasan kapag Pasko. We are so busy with everything and yet si Jesus nakalimutan na natin. Sabi nga po sa quote, patingin nga po nung quote. Sabi po sa quote, we can forget Christ in the middle of Christmas. Totoo po yan. Marami pong nangyayaring ganyan na we forget Christ in the middle of Christmas. So bago pa po tayo tuluyang maging abala sa Kapaskuhan, hindi ko po sinasabing masama yung mga bagay na yon, pero bigyan natin ng room si Jesus. No? Kung may Christmas party tayo, bigyan natin ng room si Jesus doon. Ano ibig kong sabihin? Talakayin naman natin si Jesus. I-share naman natin si Jesus. May Christmas party nga tayo. Nabanggit ba man lamang kahit isang beses si Jesus? Di ba? Karaniwan, ang kasayahan natin, yung mga kanta nga, wala pa nga si Jesus sa mga Christmas party eh. Di ba? Nagbigay tayo ng regalo, nandun ba si Jesus? Di ba? Namasyal tayo, nag-out of town tayo kasi gusto natin buong pamilya. Pero nandun ba si Jesus? Ating bang minemeditate si Jesus sa ating pagbabakasyon na yon? Pwede yun eh. Pero, sabi ko nga, sa lahat ng activity natin na gagawin, pwede. Kahit yan ay pang Pasko, kahit yan ay about Christmas, pwedeng wala si Christ. Depende sa way we celebrate it. Kaya paalala po sa atin, bago pa tayo maging tuluyang busy, bago pa tayo maging tuluyang abala sa mga iba't ibang bagay, alam ko ngayong pandemic medyo nabawasan. Medyo nabawasan yung activity natin. Pero hindi pa rin ibig sabihin nun na may malaking room na tayo para kay Jesus. Pwedeng mawalan pa rin ng room si Jesus kahit ngayong pandemic na halos wala na tayong gagawin. Kasi nga bawal nga ganito eh. Bawal Christmas party, bawal ang magbahay-bahay. Maaari pa rin na sa pagse-celebrate natin ng Christmas, wala pa ring room si Jesus. Kasi pwedeng may pagkaabalahan pa tayong iba eh. Diba? Lagi naman ganun eh, mayroon tayong naisisingit na pwede nating pagkaabalahan. At
pwedeng mangyari yon. Kahit itong pandemic na to, pwede pa rin mawalan ng room si Jesus sa ating puso. At yun po yung ayaw nating mangyari. So, yung innkeeper, ignorant talaga. Wala siyang alam eh. Hindi niya kasalanan yon. Wala siyang alam na si Jesus ang ipapanganak. Yung innkeeper, sobrang busy nun. At tayo, busy din tayo sa maraming bagay sa ating buhay. Pero, sabi ko nga, let's make room for Jesus in our life today and every day. Sabi ni Jen Jewel, if messy, imperfect circumstances didn't stop Jesus from coming into this world back then nothing will stop him from entering yours today. Napakaganda po. Kung yung nangyari kay Jesus is, yung kapanganakan ni Jesus ay imperfect, ano ibig sabihin ng imperfect? Di ba? Hindi naman yun yung ideal na kapanganakan na gusto natin eh. Di ba? Lalo na kung tayo yung mga magulang na siguro, hindi yun yung gusto natin na kapanganakan. Ang gusto natin sa maayos, ang gusto natin doon sa maganda. Imperfect yung kapanganakan ni Jesus. Bakit? Kasi doon siya pinanganak sa sabsaban eh. Hindi magandang kwarto yun eh. So, kung yung messy, yung magulong lugar na yon, yung imperfect circumstances, ay hindi napigilan ang pagkapanganak ni Jesus, ano pa? Sabi, ano pa ang pwedeng humadlang para si Jesus naman ay pumasok o magkaroon ng room sa ating pong buhay? Di po ba? So si Jesus, na ipanganak pa rin si Jesus. Sabi, there wasn't any room, but room was still made. Napakaganda po. There wasn't any room. Wala nang kwarto, pero nagawan pa rin ng paraan. Nagkaroon pa rin ng kwarto para kay Jesus. Kahit sa munting sabsaban lamang, matuloy lang ang kapanganakan ni Jesus. So ganun din po siguro sa ating pong buhay. No? Maaring sa sobrang busy natin, sa dami natin na ating inaasikaso, meron pa tayong trabaho, meron tayong pamilya, meron tayong mga kailangan gawin, mga kailangan bilhin. Pwede, dahil ikaw ay president, dahil ikaw ay, ikaw yung tagapamahala, napakarami mong dapat gawin. You're so busy. We are so busy. But still, sabi dito, there wasn't any room, but room was still made. Sa ating buhay, gaano man tayo ka-busy, gaano man tayo, bigyan natin ng room si Jesus. No? Lalong-lalo na ngayong Kapaskuhang ito. Ipakita natin sa ating mga kasama, ipakita natin sa ating mga katrabaho, ipakita natin sa lahat ng mga kasama natin sa office, sa school, na gaano man ka-busy tayo, meron pa ring room si Jesus sa ating buhay. No? Yung tipong akala nila ay hindi mo na magagawa yung bagay na to, pero wow, nakapagsimba pa rin. Di ba? Di ba? Isang blessing na nandito kayo ngayon. Ang lakas ng ulan kanina, ang lamig, ang sarap matulog. But still, you made room for Jesus. Di ba? Still, you are here. Ito po isang kapahayagan na you are making room for Jesus. Maaring iba dito may mga kailangan pang gawin, kailangan puntahan, but still, you made room for Jesus. Isa pong kapahayagan yan na pinapahalagahan natin. Isang kapahayagan na si Jesus may puwang sa ating pong puso. At yun po yung kailangan nating i-share. Yun yung kailangan nating malaman ng ibang tao. Na gaano man tayo ka-busy, gaano man tayo karaming, busy na nga, maraming ginagawa. Gaano man tayo, gaano man, kahit wala tayong ginagawa, bigyan natin ng room si Jesus sa ating pong puso. At dalangin ko po, sa pagse-celebrate natin ngayong Pasko, si Jesus talaga yung maging sentro.
Kahit ano pa yan, kahit sabi ko nga, hindi masama ang maghanda tayo, hindi masama yung magbigay tayo ng regalo, hindi masama yung magbigay tayo ng pamasko, pero siguraduhin natin na si Jesus kasama natin. So, madami na tayong naranasan ngayong taong ito. Matatapos na po yung taon, but still we are here. Merong mga magagandang bagay na nangyari sa ating buhay. Meron ding mga pangit, meron ding mga hindi magaganda na nangyari sa ating buhay simula noong January hanggang ngayon. But still, no? Still, we can celebrate. We will still celebrate Christmas. And we will still make room for Jesus. Sino dito ang magbibigay ng kwarto para kay Jesus sa kanyang buhay simula sa araw na ito? Amen. So sana po simula sa araw na to, as we celebrate sa Friday, Pasko na. Pero sabi nga nung iba, dapat araw-araw laging Pasko. So every day, bigyan natin ng room si Jesus sa ating buong buhay. Amen po ba? Amen. So tayo po'y tumungo, tayo po'y manalangin. Salamat po tayo sa Panginoon. Lord, kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito sapagkat in any other circumstances, kahit Panginoon, napaka-messy, kahit imperfect, Panginoon, yung lugar, yung room kung saan kayo pinanganak, still, Lord, ibinigay niyo, Panginoon, ang inyong bugtong na anak na si Jesus para sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil dito, we have Christmas and we will celebrate Christmas, Panginoon. And we will make room for Jesus sa aming pong buhay. Lord, kung meron po dito, Panginoon, na wala pa po, Panginoon, room si Jesus sa kanya pong buhay. Lord, I pray na sa umagang ito, Panginoon, magkaroon ng room si Jesus sa kanyang buhay. Buksan niya, Panginoon, yung kanyang puso upang papasukin, Panginoon, si Jesus sa kanya pong buhay. At dalangin po namin, Panginoon, na ang pagse-celebrate namin ng Christmas na ito ay magiging kakaiba, Panginoon. Hindi katulad ng pagse-celebrate namin nung nakaraang taon, kundi mas magasaya na pagse-celebrate dahil may room ka, Panginoon, sa aming pong buhay. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mga pangako. Salamat, Panginoon, na may Christmas kami kung saan kasama ka namin, Panginoon, sa aming pong buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isang naririto. Salamat po sapagkat ngayong umaga naririto sila. Salamat din po, Panginoon, sa mga nanonood. At dalangin po namin ang patuloy na pagpapala, pag-iingat niyo, Panginoon, at ang pag-celebrate namin ng Christmas ay ikaw ang maging sentro nito. Salamat po, Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan, salamat po. Amen. Ako, napakaganda, no? Talagang gandang revelation po yan na hindi binigyan si Jesus ng room kasi hindi niya alam, no? Tapos masyadong busy. Malamang tayo alam natin na si Jesus siyang sentro ng Pasko, no? Alam niyo ho ba yon? So wala nang dahilan para hindi natin bigyan ng room, ano ho? At kailangan pag binigyan natin ng room, the best room, bigay natin kay Jesus. Di ba? The best room. Saan yun? Puso natin. Diyan natin nilagay si Jesus. Amen po ba? Tayo po tumayo. Awitin po natin ang doxologia. Pagpalain nawa tayo ng Diyos at ingatan tayo. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin.
Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa atin at patuloy tayong samahan, lalo na sa pag-celebrate natin ng Kapaskuhan, na si Jesus ang maging sentro ng ating pong buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Merry Christmas! Opo muna po tayo para po sa ilang announcement. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay nagkasama-samang muli ngayon sa araw na ito dahil araw ng pagsamba. At ako'y naniniwalang doble ang excitement natin dahil palapit na ang Pasko. Ano po? So ngayong week na to is the Christmas week. At susunod dyan ay New Year na. No? So, mine-welcome po natin ating pong mga bisita. Jo Marie Basilan, kasama po siya ni Ate Grace Ann. Ayan. Ayun po, ayan. Kabataan ka pa, no? Okay, so yan, mga kabataan, meron kayong bagong barkada ngayon. Okay. Nelia Riola, kasama ni Ate Presi. Saan? Ayun po. Ay, salamat. Kamag-anak kayo ni ni Kuya Erning. Okay, ayun. Yung mister nyo ang kamag-anak. Ayun, okay. Pansin ko kasi pareho apelyido niya. Okay, salamat po. Welcome po kayo sa atin pong gawain at loobin ng Panginoon na tayo po ay palagi pong magkikita-kita. Ano po? Ayan, sige po. Bilang pagdiriwang po sa pagsilang ng ating Panginoong Hesus, magkakaroon tayo ng sama-samang pagsamba, December 23 at saka 24, alas 6 hanggang alas 7. So 1 oras lamang po yon. Ang tawag po natin dyan ay simbang gabi. 2 gabi lamang po, 23 and 24. Tapos sa December